Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Blusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Goodbye Miss Universe na kaya si Khun An. Kung bakit at ano to, yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Khun An tayo ngayon. So, kaninang umaga nga, kumakalat ang balita sa social media na ito nga si Khun An ay mag-step down bilang CEO ng JKN. Alam naman natin si Khun An ay matagal na dito sa business na to. Matagal na siya sa JKN. At ang JKN dito ay merong pan TV station at kung ano-ano pa, may cable. So, yon. So, sa lahat ng business niya sa JKN ay mag-step down nga si Khun An. Kaya naman ang lahat, syempre, ay tinitingnan din kung mag-step down din ba si Khun An sa Miss Universe. Actually, si Khun An kasi meron kasi siyang pinagdadaanan na problema tungkol dito nga sa JKN. Hindi ko na i-detalye kung ano yon kasi syempre hindi naman natin nasasaklawan yung mga ganyang issue. And then, I think ang suggestion sa kanya ng kanyang abogado ay mag-step down bilang CEO ng JKN. Kasi nga, ayun ang makakabuti sa kanya at sa kaso niya. So ngayon, hindi ko lang alam kung apektado ba dito ang Miss Universe kasi ibang company naman ang Miss Universe dahil ang Miss Universe ngayon ay dalawa na ang ownership. Hindi ko lang alam kung mapapasama din sa mga nahawakan na negosyo ni Khun An yung Miss Universe. Kaya naman yung mga tao sa social media ngayon ayun nga talagang hindi ko alam kung matutuwa o malulungkot. Yung iba nga sinasabi nila sa akin, dapat ba tayong malungkot o dapat ba tayong matuwa na aalis na si Khun An sa Miss Universe? Yung ganon. So ako para sa akin, sa nakikita kong problema dito ni Khun An, may possibility na mag-step down din si Khun An sa sa Miss Universe bilang CEO ng Miss Universe. So maaari din talagang bumaba siya bilang may-ari, di ba? So, dahil sa problema ng hinaharap niya, malaki yung possibility na ganun ang mangyari. Pero wala pa namang announcement na pati ang Miss Universe ay lilisanin ni Khun An, di ba? Siguro kung lilisanin man yan to, siguro magiging invisible siya sa pageant ng Miss Universe o kung saan mang lalo na ngayon gagawin dito ang Miss Universe. Hindi ko din alam kung maaapektuhan ba ang Miss Universe na gagawin dito sa Thailand, lalo na ngayon syempre medyo talagang may problema si Khun An sa hinaharap niyang tungkol sa JKN, di ba? Medyo mabigat kasi yun eh. And then, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Doon naman sa nagtatanong, dapat ba maging masaya tayo na alis na si Khun An sa Miss Universe? To be honest, ako, mula kasi na pumasok si Khun An dito sa Miss Universe, medyo parang kung ano-ano na ang naririnig natin na hindi maganda tungkol sa Miss Universe. Andiyan na parang puro pera na lang ang pinag-uusapan, na wala na yung credibility na tinatawag na talagang yung kumbaga parang yung status noon ng Miss Universe ay sobrang ingat na ingat sila. Ngayon parang unti-unti nang nawawala. And then, buti na lang nandito si Raul. Dahil kung wala si Raul, ay talagang tuluyan ng maliligwak ang Miss Universe. Di ba? So, natutuwa naman ako kasi miski papano si Raul ay napakatahimik na negosyante at hindi natin naririnig yung ingay. Kasi mula nung pumasok si Raul, medyo na nahimik din si Khun An sa pag-eksena sa Miss Universe. Hindi katulad noon na mag-isa lang at saka yung kakaalis lang nila Paula Sugar ay nako, masyadong eksenadora talaga si Khun An sa Miss Universe at marami tayong naririnig sa social media na hindi kaakit-akit para sa Miss Universe at kung ano-ano pa ang mga pagbabagong naganap tungkol dito sa Miss Universe. Ngayon, ang feeling ko
mananatili pa rin si Kun An dito sa Miss Universe. Pero may porsyento na pwede ding maapektuhan yung hawak niya sa Miss Universe ni Kun An. So, may mga ganon. Kasi, syempre, kung may problema ka sa negosyo mo, sa isang negosyo, at ganyang kabigat, maaaring buong negosyo mo ay talagang hanapan nila ng butas, di ba? So, maaaring talagang mag-step down talaga si Kun An sa Miss Universe. Pag nangyari yon, parang feeling ko si Nawat ang bibili ng share niya. So, yan. So, kung ako tatanungin mo, sa totoo lang, ang Miss Universe talaga mas maganda bumalik to sa US. Oo, sa US base. Kasi US base naman talaga ang Miss Universe, hindi naman Thailand base. Parang mas gusto ko doon na lang siya. And then, sabi ko nga, sana makabalik sila Paula Sugar bilang presidente or part ng Miss Universe kung mawawala si Kun An, di ba? So, pag nawala si Kun An, may possibility na magbalik to sila Paula Sugar dahil sa pwedeng tawagan ni Raul sila Paula Sugar para matulungan ang Miss Universe ng bonggang-bongga. But tingnan natin. But for now, ang nakikita ko ay talagang medyo tagilid ang Miss Universe. And then, kailangan talaga nila ng tulong ng Miss Grand na si Mr. Nawat para magpatuloy lang talaga ang Miss Universe sa magandang tema, sa magandang palabas ngayong taon na to. Pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa Miss Universe sa mga susunod, di ba, na panahon. Kung ito ba ay talagang tatangkilikin pa or bobongga pa ba. So, ayan yung malalaman natin. Pag nawala si Kun An dyan sa Miss Universe, maraming matutuwa. Maraming magpipiesta. Dahil parang feeling ko, talagang gusto nila talagang mawala si Kun An na sa Miss Universe at humawak na lang ang ibang honor dahil nga sa mga eksena. Pero kung ako naman ang tatanungin mo, ayoko din humawak si Mr. Nawat sa Miss Universe dahil much better natutukan talaga ni Mr. Nawat ang Miss Grand. Oo. Parang mas gusto ko si Mr. Nawat kung maging part man lang siya ng Miss Universe, siguro yung production kasi talagang maganda ang production ng MGI. So siguro ayun talaga yung pwede niyang maitulong sa Miss Universe. Pero kung magiging presidente siya o magiging honor siya, di ba, partner honor, parang feeling ko medyo ganun pa din, magiging magulo pa rin ang Miss Universe kasi nga ang Miss Grand nga medyo maintriga Miss Universe pa kaya. But nag-hope ako na sana maayos to ng part ni Raul. Oo, si Raul kasi medyo parang magaling na negosyante talaga at parang nakikita ko sa kanya Donald Trump ang eksena, di ba? So, tignan natin kung ano ang mangyayari. Tapos, ayun, so gusto ko rin talaga bumalik pa sila Paula Sugar dyan. Dahil sila Paula Sugar ang makakatulong sa Miss Universe para bumalik yung quality na katulad ng inaasahan natin noon. Ang gusto ko nga mag-partner dito sa Miss Universe yung IMG plus Raul. O yung Raul na negosyante ngayon. So, parang gusto ko silang dalawa ang maging partnership. Kasi, yung part ng IMG, maganda ang hinahanap nila sa Miss Universe. Talagang very credible at empowered woman. At parang feeling ko, ayun yung perfect na pwedeng, di ba? Pwedeng maging kapartner ni Raul para mas bumalik yung quality na tinatawag ng Miss Universe. And tignan natin kung ganun ang mangyayari in the future, di ba? So kasi kaya lang naman nagkaroon ng problema ang IMG dahil nga noong panahon ng pandemic talagang bumaksak talaga ang Miss Universe dahil wala ngang imbitasyon mula sa iba't ibang bansa. And then medyo mahirap humina yung sales nila. Pero ngayon, parang feeling ko marami na rin naman silang contact and then okay na makipag-partnership ang IMG sa Miss Universe ngayon. So kahit hindi siya yung main honor partnership. So parang feeling ko mas bongga yon. And then tignan natin kung gano'n ang mangyayari kung sakaling mawawala si Kun An sa Miss Universe. Pero ang tanong, talaga bang tuluyan na bang goodbye Miss Universe itong si Kun An? Or papayag ba si Kun An na mawala talaga siya sa part ng Miss Universe? Lalo na ngayon, alam naman natin na talagang
grabe, business talaga ang Miss Universe at malaki ang kinikita nila ngayon sa Miss Universe. So, papayag ba si Kun An na mawala siya sa eksena ng ganun-ganun lang? So, parang feeling ko doon, hindi yan basta-basta magpapakawala sa Miss Universe kasi alam naman natin na si Miss Universe, si Kun An, ay, alam mo yun, negosyante din yan. So, hindi yan papayag na mawala siya sa eksena. Pera na lang siguro talaga kung magiging mabigat na yung kaso niya dito sa Thailand at medyo mahihirapan siyang bumalik sa mga business niya. Ayun. Pero, tulad niya na sinabi ko, advice kasi ng attorney niya siguro mag-step down siya sa JKN. Sa JKN lang yon, pero wala pang sinasabi na apektado ang Miss Universe. Yung JKN kasi may problema na talaga siya noon pa. Pero ang Miss Universe, syempre, another business yon. So, hindi ko alam kung pati yun ay maaapektuhan. Pero sana naman ay maayos pa rin ni Kun An ang lahat ng negosyo niya. Kasi syempre, hindi naman natin gugustuhin na bumaksak siya ng tuluyan. Yes, gusto ko lang siyang parang mawala sana sa Miss Universe para bumalik yung credibility na tinatawag or yung power ng Miss Universe talaga at maintindihan na kung ano ba talaga ang meron sa Miss Universe. Pero kung sakali mang hindi mangyayari to, wala tayong magagawa, di ba? So, yan. So, tignan natin kung ano yung mga susunod na kabanata kay Kun An. Pero, tingin ba ninyo guys, kayo ba, nakikita nyo ba na mag-goodbye Miss Universe na si Kun An? Or nakikita nyo mananatili pa rin yan? Ako ang tingin ko, parang hindi yan magpapakawala ng ganun-ganun lang. Sa totoo lang, just ko knowing Kun An, di ba? So, yan. So, please comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, sana malagpasan ni Kun An kung ano man yung mga pinagdadaanan niya ngayong problema at sana ay maayos niya to ng maayos in the future, di ba? So, wish all the best para kay Kun An. Kasi syempre, hindi rin naman natin gusto na nakikita si Kun An na bumabaksak ng ganyan. Miski pa paano naman, siguro naman, di ba? Naging malapit na sa puso ng mga Pinoy etong si Kun An. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.